Nagsisimula ang kwento sa isang babae na nagngangalang Omi na labis na nagtatrabaho. Si Omi ay nagtatrabaho sa isang TV studio kung saan ang kanyang trabaho ay gabayan ang mga presenter, guest performers at ang manunood sa panahon ng palabas. Gayunpaman ang kanyang amo ay palaging nagbibigay sa kanya ng karagdagang trabaho na dapat gawin ng iba mga empleyado. Isang araw aksidenteng nasira ng isang empleyado ang ilang makeup na kailangan para sa isang commercial. Ang boss ay mabilis siyang sinabihan na bumili ng bagong makeup. Pagkatapos ay sumugod si Omi sa karaniwang makeup store. Habang naghihintay sa shop assistant napansin niya ang isang sikat na bagong makeup brand na tinatawag na Animal Beauty. Napakaganda ng design ng box at namangha dito si Omi. Habang nakatingin siya sa salamin, naramdaman niya na hindi siya karapat-dapat sa paggamit ng isang magandang makeup. Sa kanyang paglabas nabangga siya ng lalaki at nahulog ang kanyang phone. Nang tingnan kung gumagana pa rin ang kanyang telepono, gumaan ang pakiramdam ni Omi at gusto nang umalis. Subalit napansin ng lalaki na basag ang screen ng kanyang telepono at inalok na palitan ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Omi dahil gumagana pa rin ang telepono at nagmamadali siya. Pagkatapos pinagmamasdan ng lalaki si Omi na parang hinahabol siya, buti na lang at nakabalik si Omi sa studio sa tamang oras. Maraming tao ang tumatawag sa kanya na workaholic, pero sa totoo lang ay ginagawa niya lang ang trabaho niya na may malaking responsibilidad. Pinahirapan siya ng kanyang amo na sa panto ay binaliwala niya ang kanyang kalusugan at iba pang parte ng kanyang buhay. Si Omi ay walang oras para sa pag-ibig o pakikipagrelasyon dahil lagi siyang abala sa trabaho. Patuloy niyang isinakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para sa isang kumpanyang hindi siya pinapahalagahan. Sa tuwing si Omi ay magkaroon ng libreng oras, ang kanyang amo na si Yuto ay hindi siya pinahihintulutan na magpahinga. Binibigyan siya kaagad ng mga bagong gawain na dapat niyang tapusin kaagad. Iniisip ni Yuto na maaari niyang laging patrabahuan si Omi sa tuwing gusto niya. Gumamit ang matatamis na salita para kumbansihin siya na para sa kanyang karera ang lahat. Sabi pa nga niya hindi niya kayang patakbuhin ang event nang wala ang tulong niya. Dahil dito ay hindi makatanggi si Omi, kahit pagod na siya. Naiisip din niya ang nakababatang kapatid niyang si Nagi na dapat niyang alagaan at suportahan sa pag-aaral. Si Nagi ay talagang nagpapasalamat sa pagsusumikap ng kanyang kapatid. Ngunit labis siyang nag-aalala dahil si Omi ay mukhang pagod at hindi nagpapahinga. Nang umuwi ang ibang mga empleyado, si Omi ay nanatili sa opisina. Ginagawa niya ang isang proyekto tungkol sa sikat na brand ng cosmetics na tinatawag na Animal Beauty. Ang presidente ng Animal Beauty ay si Keisuke, isang binata. Nagsimula siya ng brand 10 taon na ang nakakaraan noong siya ay nasa kolehiyo pa. At ngayon ito ang pinakasikat na brand ng cosmetics para sa mga tao sa lahat ng edad. Mayroon din silang sikat na modelo na pinangalan ng Henna, bilang brand ambassador nila. Ang pinakaikinagulat ni Omi ay ang makita niya ang lalaking nakasalubong niya noong isang araw. Ang pangalan nito ay Kazuo at isa pala itong photographer na nagtatrabaho sa Animal Beauty. Kahit na kailangang magmadali si Omi para maghanda para sa interview, naging maayos ang lahat. Pagkatapos ng event nakipagkita ulit si Omi kay Kazuo. Hiningi ni Kazuo ang phone number niya at gusto niyang malaman kung kailan siya may libreng oras. Para maayos niya ang screen ng kanyang phone. Pero sinabi ni Omi sa kanya na sira na ang screen noon pa man kaya wala na siyang dapat gawin. Kahit na paulit-ulit na nag-aalok si Kazuo na tulungan siya. Si Omi ay mabilis na umalis bago pa niya ito makumbinsi. Pabalik sa opisina ang isa sa mga empleyado ay biglang nagkasakit noong oras na iyon. Sinabi ng amo sa empleyado na umuwi at magpahinga. Ngunit pagkatapos ay ibinigay ang lahat ng kanyang trabaho kay Omi. Kahit na abala na si Omi sa pag-edit ng isang video mula sa panayam. Kailangan pa niyang gawin ang mga gawain, sa pagkakataong ito ay talagang kailangan ni Omi ng pahinga sa sobrang pagod niya. Kaya nagsimula siyang magkamali tulad ng pag-type ng mga bagay na mali. Ang ilang mga kliyente ay nagreklamo pa at kailangan ni Omi na humingi ng tawad. Kinaumagahan ay kailangan niyang maghanda para sa isa pang shoot, tuwing gabi ay nahuhuli siya sa pag-edit ng mga video at paulit-ulit ang routine na ito. Si Omi ay nasobrahan sa trabaho at hindi na kinaya ng kanyang katawan niya. Sa panahon ng palabas sa TV kung saan dapat si Omi ay magbigay ng cues sa mga presenter at guests kasama si Hina na mula sa Animal Beauty. Naabot niya ang breaking point niya biglang nakatulog si Omi sa harap ng lahat. Aksidenteng nakunan siya ng mga kamera na natutulog ng live sa TV at nataranta ang lahat.
Nang may gumising sa kanya nagulat si Omi at sinabing na 3 araw na siyang hindi natutulog. Akala niya nananaginip siya, at si Hina na guest ay nabigla sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang isang katulad ni Omi ay tinatrato ng ganon. Pagkatapos ng palabas ay naglaan siya ng oras upang makipag-usap kay Omi. At sinabi sa kanya na wala siyang ginawang masama. Nag-aalala siya sa kalusugan ni Omi at kawalan ng pahinga. Bilang isang paraan upang matulungan si Hina na ibinigay kay Omi ang kanyang contact number kung sakaling kailanganin ni Omi ang anumang bagay. Samantala ang balita tungkol sa kung paano tinatrato si Omi ng masama ng kanyang kumpanya ay mabilis na kumalat sa social media. Maraming tao ang pamuna sa kumpanya dahil sa labis na pagtatrabaho sa mga empleyado nito. Habang ang iba ay pinuri si Hina sa pagmamalasakit kay Omi, sa halip na humingi ng tawad ay sinisi siya ni Yuto sa lahat ng gulo. Na sinabi niya kay Omi na magpahinga hanggang sa umalma ang mga bagay. Sa bahay na naramdaman ni Omi parang matagal na niyang hindi nakausap ang kanyang kapatid na si Nagi. Gusto ni Nagi na huminto si Omi sa kanyang trabaho, ngunit nag-aalala si Omi na alam niyang kapag tumigil siya sa pagtatrabaho ay baka mawala ang kanilang tahanan ng wala sa oras. Nakatanggap si Omi ng tawag mula kay Hina na nag-alok na pumunta sa kanyang apartment. Si Hina ay may alok na trabaho para kay Omi sa Animal Beauty, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Naisip niya na makakatulong siya kay Omi na matanggap sa trabaho. Kahit na hindi sigurado si Omi na gagana ito ay nagpasya siyang subukan ito. Kinabukasan dumating si Omi sa Animal Beauty office. Nagkataon na nakita niya si Kazuo na katatapos lang ng photoshoot. Nagulat siya nang makita si Omi na walang makeup, lalo na't nag-a-apply ito ng trabaho sa isang cosmetics company. Dahil may oras pa si Kazuo kinuha si Omi para mamili ng isang bagong damit. Pagkatapos subukan ang ilang mga pagpipilian ay pinili niya ang pinakamahusay at binayaran pa ito ni Kazuo. Sa tindahan napansin ni Omi ang isang pares ng sapatos na nakatawag pansin sa kanya. Sinabihan siya ni Kazuo na subukan ito, ngunit sinabi ni Omi na hindi niya deserve ang ganoong sapatos. Pagkatapos ay dinala siya sa isang salon kung saan siya nag-makeup, binilhan pa siya ni Kazuo ng animal beauty product na hinahangaan niya noon. Habang naghahanda si Omi, pumunta si Kazuo para ayusin ang screen ng phone niya. Maya-maya bumalik si Kazuo dala ang phone ni Omi na naayos na. Namangha siya sa nakita niya, dahil sa napakaganda na ni Omi. Binili rin niya ang sapatos na nagustuhan ni Omi bilang regalo. Sa sandaling iyon alam ni Omi na hindi niya masusuklian ang lahat ng kabutihan ni Kazuo ngayon. Pero ipinangako niya sa sarili na hindi niya bibigwin siya. Nang pumasok siya sa office, si Omi ay binati ng president. Naalala niya si Omi sa unang pagkikita nila sa TV show. Gayunpaman ang interview ni Omi ay kay Daigo, ang vice president. Kilala sa pagiging cold at stricto, doon ay mabilis na napansin ni Daigo na lahat ng suot ay nabili lang niya noong araw na iyon. Dahil alam niyang hindi ito nagme-makeup sa dati nitong trabaho. Kinwestiyon din niya kung palagi na lang itong sumusunod sa utos ng kanyang amo nang hindi nagbibigay ng sariling opinyon. Ang mga komentong ito ginawang maliit si Omi at hindi sigurado sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magduda sa lahat sa pag-iisip na kung walang tulong mula sa iba ay wala siya. Nararamdamang labis na pagkahumaling hinubad niya ang kanyang makeup at umiyak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung dapat ba siyang bumalik sa dati niyang trabaho kung saan siya ay hindi pinapahalagahan. Sa sumunod na araw si Omi nagdesisyon na harapin ang kanyang takot. At nagsumati ng resignation letter kay Yuto. Nagulat si Yuto dahil akala niya ang pagtatrabaho sa TV station ay pangarap ni Omi. Pero ipinaliwanag ni Omi na pakiramdam niya ay nakulong siya at hindi pinahahalagahan sa kumpanya. Gusto niyang mahanap muli ang kanyang sarili. Sa kalaunan si Omi sinabi sa kanyang kapatid na huminto na siya sa kanyang trabaho at nag-iisip na bumalik sa kanilang hometown. Sa ilang sandali pagkatapos niyang makatanggap ng isang tawag sa telepono. Noong una ay akala niya ay galing ito sa dati niyang kumpanya. Ngunit nagulat siya nang malaman niya na galing ito sa Animal Beauty na tumatawag sila para sabihin sa kanya na natanggap na siyang magtrabaho sa kanilang kumpanya. Ang balita na natanggap si Omi sa Animal Beauty na ginawa napakasaya niya. Ngunit hindi rin siya sigurado, naisip niya na baka nakuha niya ang trabaho dahil kay Hina o sa president. Si Kazuo ay binalaan din si Omi na mag-ingat at huwag masyadong mahuli sa kapaligiran ng trabaho ng kumpanya. Gayunpaman hindi masyadong naintindihan ni Omi ang ibig niyang sabihin. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging handa sa anumang pagsubok na darating.
Ang unang taong nakilala ni Omi sa opisina ay ang Vice President na si Dago. Doon ay pinakita niya ito at ipinakilala siya sa isang empleyado na nagngangalang Yuka na magiging mentor niya. Hindi tulad ng dati niyang trabaho, ang opisina ay nagkaroon ng tinatawag na breakfast meeting, kung saan ang mga empleyado ay nag-uusap ng mga ideya habang sabay-sabay na nag-aalmusal. Madalas ding lumabas si Kazuo na para bang binabantayan niya si Omi sa Animal Beauty. Bawat empleyado ay nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang mga ideya kung paano mag-promote ng mga produkto. Habang parang relaxed, ang lahat ay mabilis at mahusay na nagtrabaho. Doon inapagtanto ni Omi na kailangan niyang mabilis na makibagay para makasabay sa kanyang mas makaranasang mga kasamahan. Isang gabi habang pauwi na si Omi ay narinig niya ang pag-uusap ni Dago at Keisuke sa parking lot. Gaya ng kanyang hinala, inirekomenda siya ni Hina kay Dago para sa trabaho. Tinanggap lamang ni Dago si Omi bilang paggalang kay Hina, ngunit bilang isang intern lamang. Pagkatapos marinig ito ay nagsimulang hindi sigurado si Omi sa kanyang halaga sa kumpanya. Napansin ni Kazuo ang kanyang pagbabago sa ugali at nag-alala na may mali. Isang araw isang problema sa isang package na dapat ay ihahatid sa isang influencer na nagngangalang Odagiti at isa pang influencer na si Erin. Ang package ay ipinadala sa maling address at kailangan nila ito para sa isang paparating na live na broadcast. Hindi gustong mag-aksaya ng anumang oras si Omi, nagpasya na personal na ihatid ang package kay Odagiri. Habang inihahatid ni Yuka ang package ni Erin, ang hamon ay si Odagiri ay nagmamaneho habang nakastream. Sa kabutihang palad na alam ni Omi ang kanyang lokasyon at hindi sumuko. Doon hinabol siya nito at nagawang maabutin si Odagiri sa gitna ng kalsada upang ibigay sa kanya ang package. Sa oras na iyon si Odagiri at ang mga manunood na nanonood ng kanyang stream ay mabilis na nakilala si Omi bilang ang Sleepy TV na empleyado. Labis na humanga si Odagiri sa kanya, kaya niyaya niya si Omi na batiin ang mga manunood. Dahil siya ay tumakbo at pinagpapawisan, ang makeup ni Omi ay nagsimulang mawala. Nahiya talaga siya lalo na't nagre-represent siya sa isang cosmetic brand. Nagbiro pa ang ilang nins na mukha siyang zombie na lalong ikinabahala niya. Nang dumating si Keisuke para sunduin siya, nahiya si Omi dahil magulo ang makeup. Pero tiniyak niya ito na siya ay maganda pa rin. Nakita rin ni Kazuo ang nangyari sa malayo, balak niya sana sunduin si Omi. Pero hindi niya inaasahan na mauuna si Keisuke sa kanya. Maya-maya sa harap ng lahat ng empleyado, inanunsyo ni Keisuke na tatanggapin si Omi bilang isang full-time na empleyado sa Animal Beauty. Si Dago ay sumang-ayon din dahil nakilala niya ang kakaibang potensyal ni Omi. Para ayusin ang mga kahinaan ng kanilang produkto ay binalak nilang pagbutihin ito upang maging mas water-resistant ito. Iminungkahi ni Keisuke na i-market ang bagong produkto sa mga atletang pawisan kahit sa malamig na panahon. Pinili nila ang snowboarder na si Minami bilang ambassador. Ngunit si Minami ay hindi interesado sa cosmetic product. Ngunit nang makita niya si Omi, si Minami parang excited na matanggap ito, na ikina-curious ni Omi kung ano ba talaga ang nangyayari. Habang ang lahat hindi sigurado kung ano ang gagawin, si Omi ang pinakamabilis na kumilos. Sa sandaling iyon ay dumating si Omi para ipakita kay Minami na ang mga atleta ay maaaring gumamit ng pampaganda. Tinulungan niya si Minami na magmukhang pinakamahusay na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na maging maganda muli. Sumang-ayon si Minami na magtrabaho kasama ang Animal Beauty, subalit may isa pang problema na kinailangan ni Minami na umalis papuntang Canada sa loob ng 2 araw at mananatili doon sa susunod na 3 buwan. Ang ibig sabihin nito ay mayroon lamang silang 1 araw para gawin ang photoshoot. Nang biglang dumating si Keisuke upang suportahan si Omi, nangako siya na hindi nila sasayangin ang pagkakataong ito at magiging handa siya bukas. Nang walang oras na mawawala, kailangan nilang manatili sa malapit upang may handa ang lahat. Si Omi at Keisuke ay may pagkakatulad. Si Omi at Keisuke ay laging kumikilos ng mabilis nang hindi iniisip ang mga bagay-bagay. Kung minsan ay nagdudulot ng mga problema para sa mga nakapaligid sa kanya. Si Keisuke sa kabilang banda ay palaging hinahabol ang anumang bagay na nakakaakit sa kanyang interes na kadalasang nakakaligaw sa kanya. Sa kabila nito ay naniniwala siyang may espesyal na kakayahan si Omi na pagsamasamahin ang mga tao at pag-isahin sila. Kinabukasan ay dumating ang team para sa photoshoot sa hotel kasama sina Kazuo at Hina na parehong nagulat nang malaman na sina Omi at Keisuke ay tumutuloy sa parehong hotel. Sa oras na iyon ang photoshoot ay naging maayos na may magagandang snow na bundok sa background.
Gaya ng dati, si Omi ang pinakanasasabot na gumagabay kay Minami sa shoot. Gayunpaman si Kazuo ay tila medyo malayo kay Omi noong araw na iyon, na parang may bumabagabag sa kanya. Medyo nagseselos din si Hina, nang mapansin ang lumalagong closeness ni Omi at Keisuke. Pero naintindihan niya na lahat ng tao ay may karapatang mahalin ang sino mang pipiliin nila. Kung bakit nakakatawa ang sitwasyon na makita si Kazuo na karaniwang kalmado at cool ay kumikilos isip bata at nagkakagulo sa maliliit na bagay. Maya-maya silang apat ay magkasamang nag-snowboard, sa isang pagkakataon ay nakakita si Kazuo ng isang nakamamanghang view at gustong magpakuha ng litrato. Ngunit bigla siyang nabangga ni Omi. Sa pagkakataong iyon ay gusto ni Omi na humingi ng tawad kung may nagawa siya na ikinagalit ni Kazuo. Dahil buong araw siyang hindi pinansin nito at gusto niyang ayusin ang mga bagay. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Omi nang ngumiti si Kazuo at kinuhanan siya ng close-up na litrato gamit ang kanyang camera. Biro niya ito lang ang tanging paraan lang para magkaayos sila. Pero hindi pa rin maintindihan ni Omi kung ano ang ikinagalit ni Kazuo kanina. Pabalik sa opisina nilapitan ni Hina si Keisuke, matagal na niya itong kilala at may nararamdaman sa kanya. Kamakailan lang bagaman napansin niyang parang iba si Keisuke na para bang nai-inlove siya. Kahit pilit tinatanggi ni Keisuke, bigla siyang hinalikan ni Hina at sinabing gusto niya ito. Sa kasamaang palad hindi masyadong inisip ni Keisuke ang sariling nararamdaman. Ngayon alam na niya na mahal ni Keisuke ang trabaho niya. Pero umaasa siya na isipin din niya ang sarili niyang love life. Samantalang si Omi habang tinitingnan ang mga litratong kinuha ni Kazuo ay nakakuha ng ideya para sa isang bagong panukala. Mahilig siya sa mga produktong animal beauty, ngunit napagtanto niya na ang pagkuha ng litrato ni Kazuo ay nagdaragdag din ng maraming halaga. Pagkatapos ay gumawa si Omi ng isang plano, nagmumungkahi siya ng isang eksibisyon ng larawan na magiging isang pakikipagtulungan sa pagitan ni Kazuo at sa animal beauty. Hanggang ngayon ay hindi alam ng mga tao sino ang nasa likod ng mga kahangahangang larawan ng kumpanya. Kung opisyal na ipapakita ang pangalan ni Kazuo, maaari itong maging sariling tatak na nakikinabang sa kanya at sa kumpanya. Naaalala pa rin ni Keisuke ang mga damit na isinuot ni Omi sa kanyang panayam. Sinabi niya na galing kay Kazuo ang mga damit na kanyang isinuot kasama na ang makeup. Kung wala ang tulong niya, sinabi niyang hindi niya makikita ang kumpiyansa na mayroon siya ngayon. Si Kazuo lang din ang nakakita ng marami sa kanyang malungkot na sandali. Subalit nang makita ni Kazuo ang proposal ni Omi ay hiniling niya na huwag ipakita ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag niya na ang pagkuha ng litrato ay hindi ang kanyang tunay na hilig. Si Kazuo ay nangarap na maglakbay sa bansa at kumuha ng magagandang natural na mga tanawin. Kinuha niya ang trabaho sa animal beauty upang makaipon ng pera para sa pangarap na iyon. Kung tatanggapin niya ang eksibisyon, nag-aalala si Kazuo na siya ay ma-stuck sa pagkuha ng mga ads sa isang bagay na hindi niya talaga gusto. Sinabi niya kay Omi na ito ang desisyon niya at hindi na siya dapat mag-alala tungkol dito. Nang marinig ang mga salita ni Kazuo na lungkot at nabigo si Omi, mahal niya talaga ang mga larawan ni Kazuo para sa animal beauty. Kahit na hindi sinasadya ni Kazuo na masaktan ang kanyang damdamin. Nagpasya si Omi na umalis at nag-aatubili niyang kinansela ang panukala sa eksibisyon ng larawan at nagsimulang mag-isip ng iba pang mga ideya. Noong mga oras na iyon sinubukan ni Omi na ngumiti, ngunit sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng sama ng loob. Isang araw sa oras ng bakasyon na balitaan ni Omi na si Kazuo ay nagpaplanong pumunta sa ibang bansa sa susunod na buwan. Kailangan ngayon ng animal beauty ng bagong photographer at naging problema ito. Dahil hindi naging madali ang paghahanap ng kasinggaling ni Kazuo. Napansin ni Hina ang lungkot sa mukha ni Omi dahil aalis na si Kazuo. Sa gabing iyon nang malapit na si Omi sa pag-uwi ay nakita niya si Yuka na nagtatrabaho pa rin sa meeting room. Doon ay tinanong niya kung namamalagi ba si Yuka at inamin ni Yuka na nahihirapan siyang maghanap ng mga materyales para sa susunod na araw na pagpupulong. Nag-alok si Omi ng tulong ngunit nahuli sila ni Daigo na ayaw ng mga empleyadong nagtatrabaho ng overtime. Para maiwasan ang gulo inimbitahan ni Omi si Yuka sa kanyang bahay para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Noong mga oras na iyon ay nakonsensya si Yuka sa pang-aabala kay Omi na abala rin sa isang promo event sa TV. Ngunit hindi ito pinansin ni Omi at pinaniwalaan siya na mayroon silang sapat na oras para tapusin ang trabaho. Nang gabing iyon ay wala ni isa sa kanila ang nakatulog, sanay si Omi na mapuyat. Ngunit nahirapan si Yuka na manatiling gising.
Dahil may live TV event si Omi kinabukasan maaga siyang umalis na may kumpiyansa na matatapos ni Yuka ang proyekto. Kinabukasan naging swabe ang TV promo event ni Omi kahit pagod na pagod siya. Pero nang tingnan niya ang phone niya ay nagulat siya sa isang message. Maya-maya bumalik siya sa opisina para hanapin si Yuka at tinanong kung bakit nakaschedule ang meeting para sa influencer sa araw na ito ay kinansela. Ipinaliwanag ni Yuko na pagkatapos magtrabaho buong gabi ay umuwi siya at hindi sinasadyang nakatulog. Bilang isang resulta ang influencer ay nagalit at huminto sa pag-iisip na ang kumpanya ay hindi propesyonal sa trabaho. Si Yuko ay nakaramdam ng kakilakilabot at humingi ng tawad. Ngunit hindi maiwasan ni Omi na isipin na kung natapos nila ang trabaho ng magkasama noong nakaraang araw baka hindi mangyayari ang problemang ito. Umiiyak si Yuka habang humihingi ng tawad, napagtanto ni Omi na masyado siyang malupit. Aalis na sana siya nang mapansin niyang narinig ni Kazuo at Keisuke ang usapan nila. Mabilis na sinundan ni Kazuo si Omi at sinabi sa kanya na pareho sila ni Yuka na nagtatrabaho ng husto. At si Omi na palaging nakadarama ng pangangailangan upang matugunan ang mataas na mga inaasahan ay labis na ipinipilit ang kanyang sarili. Kaya't iniwasan niya si Kazuo ay dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang pakiramdam na nalulungkot. Ngunit walang pakialam si Kazuo na sinabi niya kay Omi na gusto niya siya tulad niya. Nagulat si Omi sa pag-amin na ito. Hindi niya alam kung papaano sagutin si Kazuo. Pagkatapos ay ipinakita ni Kazuo kay Omi ang isang itim at puti na larawan na paborito niya. Pinaalalahanan siya nito sa mga sinabi niya noon na huwag masyadong makialam at magtrabaho sa kumpanya. Sa wakas ay naunawaan ni Omi ang ibig niyang sabihin. Kahit saan man siya nagtrabaho hindi niya dapat kalimutan ang kanyang mga tunay na pangarap. Maraming tao ang nagtatrabaho sa mga larangan na hindi nila inaasahan at makakalimutan kung ano talaga ang gusto nila sa buhay. Kaya naman napagdesisyonan ni Kazuo na lumabas sa kanyang comfort zone para ituloy ang kanyang pangarap. Simula nang makilala si Omi si Kazuo ay napagtanto niyang kailangan na niyang itigil ang pagsisinungaling sa kanyang sarili tungkol sa kanyang pinapangarap na trabaho. At ang kanyang damdamin ng pagmamahal. Kahit na ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman, hindi umaasa si Kazuo ng sagot mula kay Omi. Gusto lang niyang maging tapat bago umalis para sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Umaasa siya na si Omi ay magsisimulang mahalin ang kanyang sarili at pangangalagaan ang kanyang kalusugan at itigil ang pagsusumikap sa kanyang sarili. Naniniwala si Kazuo na balang araw ay makakamit ni Omi ang kanyang pangarap. Matapos marahan hawakan ang ulo niya umalis siya. Noong mga oras na iyon gusto ni Omi na tawagan siya. Ngunit natatakot siya na kung makita siya ni Kazuo na umiiyak ay baka pigilan siya nito sa pagsunod sa kanyang pangarap. Pagkatapos ng araw na iyon sinubukan ni Omi na magpatuloy sa pagtatrabaho. Walang sinisi sa kanila ng kanilang boss sa kanilang pagkakamali. Sa katunayan ang mga pinuno ay umamin na sila ay nagbigay ng labis na trabaho at pananagutan nila ang nangyari. Pagkatapos mabigyan ng 3 araw na pahinga, si Yuka ay bumalik sa trabaho na nakakaramdam pa rin ng pagkakasala sa kung gaano kalaki ang naitulong ni Omi. Naramdaman din ni Keisuke na may bumabagabag kay Omi kaya nahihirapan siyang mag-focus sa trabaho. Kinabukasan ng sinubukan ni Omi na pumasok sa opisina ang kanyang ID card ay tinanggihan at hindi niya mabuksan ang pinto. Sinabi sa kanya ni Daigo na ngayong araw na ito ay hindi siya pinapayagang pumasok. Dahil nilabag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng labis na pagtatrabaho sa overtime at nagdadala ng trabaho sa bahay. Nang dumating si Keisuke ay binigyan niya si Omi ng 3 pagpipilian na maaari siyang magtrabaho gaya ng dati, o umuwi, o magdaos ng araw para pumunta sa isang lugar na talagang gusto niyang puntahan. Pagkatapos mag-isip ng sandali hindi ni Omi na maitatanggi na gusto niyang puntahan si Kazuo bago ito umalis para sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Sa kabilang banda ay napagtanto ni Keisuke na ang ngiti na ipinakita ni Omi habang nagtatrabaho sa Animal Beauty ay dahil kay Kazuo. Samantalang si Kazuo na nasa airport ay nagulat nang biglang dumating si Omi para makita siya. Nitong mga nakaraang araw nag-iisip si Omi ng maraming bagay kung magiging pabigat ba siya kay Kazuo kung pipigilan niya ito sa pagtupad sa kanyang mga pangarap o kung hindi siya sapat para sa kanya. Ngunit nagpasya siyang iwanan ang mga pag-aalinlangan na iyon at napagtanto na gusto rin niya si Kazuo. Nang makita si Kazuo na handang simulan ang kanyang bagong pakikipagsapalaran, napagtanto ni Omi na kailangan din niyang gumawa ng desisyon tungkol sa kanyang sariling kinabukasan at sundin ang kanyang mga pangarap.
Pagkatapos ay binigyan ni Omi ng larawan si Kazuo ng kanyang sarili na nagbibiro na kakailanganin niya ito upang makita ang kanyang long distance na kasintahan sa tuwing nami-miss niya ito. Hindi inaasahan ang ugali nito na laging nagpapangiti kay Kazuo. Dahil alam nilang dalawa na mahal na nila ang isa't isa sa simula pa lang. Pagkatapos umalis si Kazuo, si Omi nagbigay ng kanyang resignation letter. Hindi dahil sa ayaw niyang magtrabaho sa Animal Beauty, kundi dahil naging masyadong komportable ito para sa kanya. Ayaw niyang manatili sa isang lugar kung saan siya ay layaw ng presidente at ng kanyang mga kasamahan. Handa na si Omi na simulan ang pagpupursige sa sarili niyang mga pangarap. Nagpasalamat siya kay Keisuke at Hina na tumulong sa kanya sa mga mahihirap na panahon. Samantala si Nagi ay buong-buo niyang sinuportahan ang anumang desisyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa katunayan ay masama ang loob niya kung patuloy na magtrabaho ang kanyang kapatid para lamang maalagaan siya. Si Nagi ay maaari nang mag-apply ng scholarship para sa paaralan, kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Omi. Ito ang unang pagkakataon na si Keisuke ay nakatanggap ng resignation letter. Ipinaliwanag ni Hina na habang ang mga empleyado ay madalas na sumusunod sa utos ng kanilang amo, may mga pagkakataon sa buhay na kailangan ng mga tao na pumili ng kanilang sariling landas. Tulad ni Hina na piniling manatili sa Animal Beauty dahil gusto niyang maging malapit kay Keisuke. Dahil patuloy na dedikasyon ni Hina na antig si Keisuke, siguro dahil lagi siyang nasa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang mahalagang tao. Sa kanya inamin na ang nararamdaman niya para kay Hina ay higit pa sa pagkagusto sa kanya. Habang si Omi at Kazuo maaari lamang makipag-usap sa pamamagitan ng mga video call. Si Kazuo ay madalas na nasa gubat at kumukuha ng mga larawan ng magagandang tanawin. Sa ilang sandali matapos ni Omi na ibahagi na nagsimula na siya ng sarili niyang kumpanya. Ngunit pabirong sumagot si Kazuo, na alam niyang si Omi ang direktor at ang tanging empleyado. Sa kabila nito, si Omi ay nasa sabik sa kanyang bagong trabaho na may kinalaman sa pag-curate at pagpaplano ng mga serbisyo. Mapayapa ang kanilang relasyon na binuo sa mutual na pag-unawa sa pasensya at pagmamahal at tumagal ito ng isang buong taon nang walang anumang isyo. Gayunpaman si Kazuo ay nagsimulang maglakbay sa mas malalayong lugar, tulad ng malalalim na kagubatan at kabundukan. Mas mahirap para sa kanya na makipag-usap doon. Nakaramdam ng kaunting lungkot si Omi na nakakausap lang siya ng 5 minuto kada 2 linggo para lang marinig ang boses nito. Isang gabi dumating si Yuka kay Omi na umiiyak, hindi lang siya nalulungkot na lungkot din siya na nadismaya. Nakakita raw si Yuka ng lalaking pinaniniwalaan niyang si Kazuo na ka-holding hands sa ibang babae. Hindi sigurado si Omi kung si Kazuo ba talaga o kamukha niya lang. Lalo dahil palaipat-lipat siya sa iba't ibang lugar kamakailan. Sa mga oras na iyon ay hindi niya alam kung nasaan siya at mas lalo pang naghinala si Yuka na ang lalaking nakita niya ay si Kazuo. Bagamat ang balita ay bumabagabag kay Omi, sinubukan niyang manatiling kalmado at mag-isip ng positibo umaasa na mali ang hinala ni Yuka. Kinabukasan ay nagkaroon ng collaboration si Omi sa Animal Beauty Company kung saan nakasama niya muli ang mga dati niyang kaibigan kasama na si Yuka. Sinabi sa kanila ni Yuka ang tungkol sa posibleng pagsisinungaling ni Kazuo tungkol sa pagpunta sa ibang bansa at panloloko kay Omi. Noong una wala sa kanyang mga kaibigan ang naniwala kay Yuka, ngunit pagkatapos ng makita ang larawang ipinakita niya ay nakumbinsi sila na pinagtaksilan ni Kazuo si Omi. Nagalit ang kanyang mga kaibigan kaya sinabihan nila si Omi na maghanda para sa isang breakup at harapin kaagad si Kazuo. Sinabi nila na kahit na may memory loss o split personality si Kazuo ay hindi pa rin ito mapapatawad. Ang mga kaibigan na humihimok sa kanya ay nagpasya si Omi na makipag-ugnayan muli kay Kazuo. Sa pagkakataong ito ay mabilis na sinagot ni Kazuo ang video call na medyo naghihinala. Tinanong ni Omi kung nakapunta na ba siya sa isang club kamakailan at may nakilala siyang ibang babae. Nagtaka si Kazuo sa mga tanong ni Omi na walang mga kwenta. Sinabi lang sa kanya ni Kazuo kung gaano siya nangungulila kay Omi. Pagkatapos ay ipinakita ni Omi ang larawan na kamukha ni Kazuo. Matapos makita ang larawan nagulat si Kazuo kung bakit kamukha niya ang lalaki. Ngunit biglang naputol ang video call. Inakala ni Omi na sinadya ni Kazuo, pero sa totoo lang ay dahil sa masamang signal. Kinabukasan habang kumakain kasama si Nagi, si Omi ay nakatanggap ng tawag mula kay Kazuo. Pero pinili niyang hindi ito sagutin, naguluhan si Nagi sa inasal ng kanyang kapatid at humingi ng payo kay Hina.
Matapos marinig ang nangyari si Hina at Keisuke ay sinubukan na pakalmayan siya. Sa sandaling iyon ay hindi makapaniwala si Keisuke na naniniwala si Omi sa hindi malinaw na balita. Dahil dapat ay lagi niyang susubukan na hanapin ang katotohanan sa kanyang sarili. Nagpasya si Omi na tingnan ang club na sinabi ni Yuka. Na naniniwala na mahahanap niya ang kasagutan. Doon naghintay si Omi sa labas ng club buong magdamag, habang pinapanood ang mga taong dumarating at lumalaban sa kanyang antok. Sa madaling araw habang kalahating gising ay may nakita siyang lalaki na distracted sa kanya. Mabilis siyang tumayo at hinabol siya at hinawakan ang kamay niya na ikinagulat niya ang lalaki ay kamukhang kamukha ni Kazuo. Ngunit pagkatapos ng malapitan ay napagtanto ni Omi na hindi siya si Kazuo. Nagpakilala ang lalaki bilang Arashi at ipinahayag na siya ay kambal na kapatid ni Kazuo. Ipinaliwanag na ang kanilang mga magulang ay naghiwalay noong sila ay 1 taong gulang. Si Arashi ay nakatira sa kanilang ina habang si Kazuo ay nanatili sa kanilang ama. Inamin niya na mas pilyo siya at mahilig mangasar ng mga babae hindi tulad ni Kazuo na kalmado at tahimik. Sa pakiusap ni Omi ay pumayag din si Arashi na kausapin si Kazuo sa unang pagkakataon. Pareho silang nabigla nang makitang magkamukha sila, sa kabila na hiwalay sila sa loob ng 23 taon. Doon hinangaan ni Arashi ang trabaho ni Kazuo sa pag-aakalang ito ay tila masaya, ngunit ipinaliwanag ni Kazuo na ang kanyang kapatid ay hindi naiintindihan. Anuman ang propesyon kung ito ay hindi tumutugma sa hilig ng isang tao maaaring makaramdam ng pagkabagot. Kung ano ang komportable para sa isang tao ay maaaring hindi para sa isa pa. Naniniwala si Kazuo na balang araw ay matagpuan ni Arashi ang kanyang tunay na pangarap. Sa oras na iyon ang mga salita ni Kazuo ay nagpaisip kay Arashi at tinawag na kapatid si Kazuo. Pagkatapos nilang magluto at kumain ng magkasama, si Omi nag-impake ng pagkain para maiuwi ni Arashi. At sa wakas ay inamin ni Arashi ang kanyang paraan ng pag-iisip ay mali at nagpasalamat siya kay Omi. Bago umalis nagbiro si Arashi na kung sakaling makipaghiwalay si Omi kay Kazuo ay handa siyang pumalit kay Kazuo. Nang marinig na tumawa si Omi at sinabihan siyang huwag umasa. Dahil wala siyang planong makipaghiwalay kay Kazuo. Ibinahagi niya ang magandang balita sa kanyang mga kaibigan na dati ay nagdududa kay Kazuo at sinabihan siyang makipaghiwalay sa kanya. Sa oras na iyon ay humingi sila ng tawad sa pag-amin na hindi nila pagkakaintindihan. Dahil nag-aalala sila na masasaktan ulit si Omi. Nang gabing iyon ay bumisita si Omi sa kanyang nakasanayang ramen shop na banggit ng may-ari na may naghihintay sa kanya sa loob. Nang pumasok si Omi laking gulat niya nang makita si Kazuo ang kanyang boyfriend na 1 taon niyang hinihintay. Dahil na-miss nila ang isa't isa ng sobra si Kazuo at Omi ay hindi makabitaw sa kanilang yakap. Doon ay humingi siya ng tawad sa pagpaparamdam kay Omi ng pag-iisa. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang rolyo ng pelikula na may mga larawan na mayroon siya na kinuha mula sa iba't ibang bansa. Gusto niyang si Omi ang unang taong makakita ng lahat ng kanyang mga larawan at maunawaan kung ano ang kanyang pinaghirapan sa nakalipas na taon. Nagdala din siya ng isang espesyal na maliit na bag bilang souvenir para sa kanya. Na nagsasabing ito ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kakyut. Tuwang-tuwa si Omi sa pagbabalik ni Kazuo at silang dalawa ay maaari nang magsama ng masaya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.